Nandito kami ngayon sa The Breakers Mansion sa Rhode Island. Ay, ganun ba yun? Ayan guys. Pero kailangan daw may ticket. So kaya si Ray bumibili muna ng ticket namin. So guys, papasok kami sa loob at i-explore namin kung ano yung nasa loob ng The Breakers Mansion. Yan. Breakers! You break her! Yeah, we have been working for some too. Ang dahil, dalawa yan eh. Ano? Naka-video ka ba? Go. Alright. Walang kuhanan sa likod. Ticketing. Ito. So ito nga yun. So ito nga yung... Hey bud, please don't hop over that, okay? Thank you. Yeah, ikaw muna bumili ng ticket. Ha? Si Ray muna bibili ng ticket. Nandito tayo sa The Breakers Mansion located sa Newport, Rhode Island. Harapan pa lang to guys. Grabe, ang laki-laki nitong mansion na to. At tinitiran lang ito ng isang pamilya. At imagine guys, summer residence lang nila to. What more o ganong kalaki pa, yun talagang mansion na tinitiran nila. Ayan si Chi at si Ray, may kakwentuhan na po. May nakilala ng mga Pilipino. Come on, budot! Harapan pa lang to guys. Ang laki-laki na niya. At ang ganda-ganda ng mga detalye nitong mansion na to. Excited tuloy akong pumasok. Iniisip ko, masasurprise kaya ako pagpasok ko. Ganito rin kaya kaganda o kalaki ang loob nito? Tignan natin guys pagpasok namin. North Jersey? It's okay. Papasok na kami dito sa The Breakers Mansion. Welcome to the Breakers. Eto guys, papasok na kami sa loob. At yan ang ticket namin ni Alvin. Merong entrance fee na $29 per person. Hello. Thank you. Wow. Guys, this is beautiful. Napatulala kami sa sobrang laki at ganda ng mansion na to at tinitiran lang ng isang pamilya. We are in the look for the mansion to buy here, Rhode Island. Good morning, Cindy. Good morning. Morning. This is beautiful. Is it a Wow, I've never seen so exquisite details like this. All I can say is wow. All you can say is wow. Yeah. That's what I say every time. Oh, guys, kayong dalawa ni Chi. This area is the breathtaking Central Great Hall. Guys, this is 50 feet high ceiling. Grabe ang taas. Speechless kami guys sa ganda. Wow.
This is amazing. Entrance pa lang to guys. Nag-i-start pa lang kaming i-explore yung buong mansion. By the way, meron sila ditong leaflets na pwede mong basahin or scan mo ang QR code sa cellphone mo to download the Newport Mansion. And then, maririnig mo na po yung story ng the Newport Mansion habang naglalakad ka sa cellphone mo. The Breakers Mansion was built between 1893 and 1895 as a summer residence for Cornelius Vanderbilt II as a member of the wealthy Vanderbilt family. At ang mansion na to ay merong 70 rooms. Guys, 70 na rooms. At 23 bathrooms. At meron ditong 5 floors. Ang cost daw ng pag-build ng mansion na to noong 1895 is $7 million. At ang equivalent sa pera natin ngayon is $220 million. Speechless ako sa ganda ng area na to. Itong kwartong to. Talagang wow lang ang masasabi mo guys. And this is the dining room. Imagine. Grabe, dining room lang to ng mansion. And look at the chandelier, guys. Okay, we're entering a different room. Morning room, sunroom. Dahil facing the At by the way guys, itong morning room na to, ang view niya, ang ganda kasi kita mo yung ocean. lahat ng room merong fireplace. Best nila. Nandito naman tayo sa music room. Music hall, music room, whatever. Nag-shoot ang movie na Gilded Age sa music room na to. The word Gilded Age is a term used to describe the late 19th century in American history, a time of industrialization, economic growth, and political corruption. Grabe, look at the ceiling. Ang ganda, no? Nakaka-amaze talaga itong mansion na to. At hindi mawawala ang fireplace sa room. Billiard room. Meron na palang billiard dati, guys. Billiards na naman. At ito ang library. Tignan nyo naman yung ceiling na yan, no? Ang ganda. Ang gaganda ng ceiling ng mga kwarto, ha? Akyat tayo ng second floor. By the way, guys, ito ay backstairs.
meron silang grand stairs doon sa unahan, doon sa may Great Hall. Ayan, dumungaw naman tayo sa baba. Tingnan natin. Oh my God. Ang laki. Para po ako nasa building. Ay, hindi ko talaga ma-imagine na isang pamilya lang ang nakatira dito. Grabe, sobrang laki nito. Siguro, iniisip nyo rin kung paano lilinisin ang mansion na to. Eh, sobrang laki. Guys, meron pong 37th servant ang Vanderbilt family. Tingnan naman natin ang mga rooms dito sa taas, sa second floor. Ito ang room ni Gladys Vanderbilt. She is the youngest of the Vanderbilt children. Siguro isipin nyo, napakasimple naman ng room niya. Pero guys, during 1895, ang ganda-ganda na nito at ang laki-laki. Merong 7 anak si Vanderbilt II, pero 2 lang kwarto ng mga anak niya ang ipinakita at yung iba hindi mo na pwedeng mapasok. Pati ang bathroom ni Gladys Vanderbilt, ang simple lang guys, no? Pero take note guys, panahon pa to ni Mahoma, ganito na ang bathroom niya, no? Ito naman ang room ni Cornelius Vanderbilt II. Ang nakakalungkot, after mabuilt ng 1895 ang The Breakers Mansion, Cornelius Vanderbilt II died of cerebral hemorrhage. Nakakalungkot, no guys? 3 years lang after po na mabuilt ang The Breakers Mansion, namatay na po si Cornelius Vanderbilt II. Cornelius Vanderbilt II suffered a stroke in 1896. And after 3 years, in September 12, 1899, at the age of 55, he passed away. Ito naman ang room ni Mrs. Vanderbilt. Nang pumasok ako sa room ni Mrs. Vanderbilt, naisip ko, bakit merong room si Mrs. Vanderbilt? Hindi pala sila magkasama sa isang room. Nang intriga pa no? Magkahiwalay po sila ng kwarto. Pero iisa ang kanilang bathroom. Pasok naman tayo sa kwarto na to. Pero mukhang hindi ito kwarto. Ito ay bathroom ni Gertrude. Yung pong isang anak nila. Kung mapapansin nyo, yung mga pinto ng kwarto, yung bathroom, konektado sa bawat kwarto. Ito pala ang bedroom ni Gertrude. So, yung kaninang pinasok natin ay yung bathroom niya. So, connected din yun sa kanyang room. At yung kanyang bathroom ay connected naman sa dressing room ni Mrs. Vanderbilt. Mas maganda tong kwarto ni Gertrude kesa dun kay Gladys. I think kasi mas bata si Gladys 11 years ang tanda ni Gertrude kay Gladys. Pang-4 na anak ni Mr. and Mrs. Vanderbilt si Gertrude. Ito ang itsura ni Gertrude Vanderbilt. Siya ay isang American sculptor at art collector. Meron 3 anak na babae si Cornelius Vanderbilt II. Subalit, yung mas panganay na anak na babae
ay namatay nung ito ay bata pa. Ano naman kaya itong kwartong to? Oh, this is the guest room. Napakalaki namang guest room nito, guys. Ang laki ng kwarto, pero ang liit ng kama. Kaya kung marami kang guest, sa lapag na lang sila matutulog. O hindi ba ang laki ng room? Kasya ang ilang pamilya rito eh. Ang ganda nitong terrace o balkonahe ba to? Kasi harap siya ng dagat o ng ocean. Ang ganda-ganda ng view, guys. Talagang marirelax ka. Pasok na ulit tayo dito sa loob ng mansyon. At kung ikaw ay dadaan sa may grand stairs, doon sa may great hall, ito po ang aakyatin mo. Nakita nyo ang ganda, no? Tingnan nyo hagdan nila. Yan yung grand stairs nila. Hindi po tayo pwedeng dumaan dito kasi merong kordon o bawal. Ang ganda talaga ng detalye ng mansion na to. Tingnan nyo naman yung ceiling na yan, guys, oh. Ganda, no? Yung ibang mga kwarto ay nasa taas pa. Take note, 70 rooms po ito. At ito yata yung hagdan paakyat pero hindi pwedeng umakyat. Ano na yan, bawal na. Bababa na lang tayo. Ang haba naman ito. Saan kaya ito papunta? Ito ang kitchen nila. My God, ang haba ng lalakarin. Kawawa naman yung mga servants nila. Ang layo ng kitchen dun sa dining room. At ang laki nitong kitchen, guys. Okay lang sana kung may elevator, hindi mahirap sa mga servants. Pero wala po ako nakitang elevator dito Kung hindi ako nagkakamali, 1800 din na-invent ang elevator. Pero wala naman ako makitang elevator sa bahay na to. So siguro nasa ibang area po siya, yung hindi namin pwedeng mapasok. Uy, parang kilala ko to Di ba pangkadkad ng yelo to? May ganyan tayo sa Pilipinas, guys. Ginagamit din pala ng mayayaman itong pangkadkad ng yelo. Ito pala ang breakfast room nila. Hindi po tayo makapasok dito sa may breakfast room dahil restricted yung area. Bawal pong pumasok. Pag gusto pala nilang mag-breakfast, malapit lang dun sa kitchen. At ito rin pala yung sa may dining room. So, hindi pala mahihirapan yung mga servants. Masyado ba akong concerned doon sa mga servants? Kasi kawawa naman kung talagang haba nung lalakarin nila.
Oh, alam ko, ito intercom. Ito pala yung intercom ng unang panahon. Balik tayo dito sa main kitchen nila. Napakalaking kitchen ito para sa isang pamilya na merong 6 na anak. Although 7 yung anak nga nila, pero yung isa, nawala na po, namatay na po. So, at silang mag-asawa, bali 8 lang, guys. Tapos ganito kalaki yung kitchen. Ano yan? Oo nga eh. At ngayon, palabas naman tayo sa may backyard nila. Uy, sandali. Tingnan mo yung babae gumigewang. Lasing ba to? Pupunta tayo dito sa may likuran ng mansion. At makikita natin kung ganong kalawak po ang likod ng mansion na to. Ay nako guys, alam niyo bang hindi ko na alam kung ano ang sasabihin kong word para ma-describe ko ang ganda at ang lawak nitong mansion na to. Ang masasabi ko lang talaga ay wow. Pero isipin mo rin, no, kung dito ka nakatira at gantong kalawak ang lilibutin mo o yung pupuntahan mo, guys, mapapagod ka. Guys, nandito kami sa may likod ng mansion, ng The Breakers Mansion. Ito yung facade ng likod nila. Ang laki-laki. At talagang ang ganda-ganda nitong mansion na to. At according po dun sa mga staff, actually nung nandoon, kasi sa loob, marami daw pong mga rooms na hindi mo na pwedeng pasukin. Sinara nila. Kasi yung pong sa third floor ng mansion na to, doon nag-i-stay o doon ng kwarto noong 37 na mga servant. Imagine guys, 37. Ito yung Atlantic Ocean. Ang likod ng mansion is Atlantic Ocean. At yung mga puno po dito, mga 1800s pa. At mayroon silang mga tag. Lumabas na kami ng The Breakers Mansion. Pero guys, yung mga katabi ng The Breakers Mansion, mga mansions din. That's one of the mansion neighbor of the Vanderbilts, The Breaker. According to them, that's also owned by the Vanderbilts family. Yan, ang Cliff Walk. Ang area na to ay ang Cliff Walk
kung saan pwede kang maglakad sa likod ng mga mansions. May trail po dito. Ayan yung sinasabi niya, tea house, rub coin. Likod din to, men, eh. Ah. Likod din. Pero kanina bukas nga yun. Ah. Nakita ko may mga lumalabas. Ay, kung makikita mo, nakalagay dito, you are here. Nandiyan kami sa red. So, merong mga numbers. Yun po yung mga mansions na nasa kabilang side at nandito rin sa kabilang side. So, andito po kami sa may right side. So, dito kami pupunta. Kasi, mahaba daw po ito. At mahabang lakarin. Titignan natin kung hanggang saan kami makakatagal ng lakad. At meron din daw part na mabato at mahirap lakaran. Umpisa na ng lakaran. Meron naman harang kaya hindi delikado. Shit. Dito kami. Bato natin sa, sa balikan natin. Aquarium. Ayan, ano mo, bato. Ani, dahan-dahan ka, baka gumulong ka. Doon ka na bang puti? Ah. Nakapag-break ako. Mahirap ito yung pataas. Pataas. Nako, ito na yung mabato. Ayan, oh, Diyos ko, parang nahihirapan ako maglakad. Nako po, kumagapang ako. Ang hirap na talaga ng tumatanda. Okay, can you guys walk slowly? Can you guys walk slowly? Dali. Okay, lakad kayo. Lakad kayo. Lakad. Lakad. And then, sama nyo na si Annie. Wow, with the baby. Be careful. Sige, apak! Ay, salamat. Patag na at hindi na babato. Wala namang... Ito, mansion ba to? Yeah. Pwede yung ano lang. Parang pantry house lang nila. Baka pantry lang. Yan yung bahay. Yan yung marble house yata eh. Oo nga, oo, marble house na ito. Trailmaker, rose slip. Ito pong nilalakaran namin ay likod ng mga mansions. Kaya malayo po naming nakikita. Pero mamaya, pupunta po kami sa harapan. Hello. These are the mansions by the Cliff Walk, neighbor of the Breakers Mansion. The Breakers Mansion is all the way at the back of that little white thing right there. So we took, we're taking the trail. Ilalapit ko na lang siya. Ako na maglalapit. This is the tea house. May-ari ba niya in-check? No, but they built them. Ayan o. Chinese tea house. Yan yung Chinese tea house. Lakad lang. Bakit ano to? Bakit tunnel? Oh, may tunnel.
Baba daw siya. Paano nakapunta yung mga tao? Malamang sa harap. Sa harap. Ayun yung siya, yung office na yun. Pupuntahan pa ba natin yan? Hindi alam eh. Sige. Guys, hindi na kami tumuloy kasi mabato na. At hindi na kaya ng powers namin. Nakita nyo ang bato doon sa dadaanan namin. Kaya nagbago isip. Ayan, ang grupo. Ayan. Ayan. Wait. Okay. Ay, sarap umutot. Naglilibot kami at naghahanap kami nung open for public viewing na mansion. Baka merong bukas. Labang Airbnb rito. Puta gira. Mansion? Airbnb. Airbnb? Ayos. Oh, may libreng multo kasama. Ayan, ano to? Private road to. 100 house. Ito na, sa kabila. Ay, hindi. Next house. Baka yun yung puting bakod. Putin mo. Yun yung harapan niya. So, ito ang harap Harapan niya, ng may mga tao. the Marble House. Marble House. Etong The Marble House, pag-aari rin ng Vanderbilt family. Ayan. Sige. Sige, naka-hazard ako. Sige. Tingnan mo yun, sabihin mo yung good view. Yan, yan. Stop. Hinahanapan ako ni Alvin na magandang view nitong Marble House. At ang sabi niya, yung daw camera ko, ilusot ko daw sa bakod para makuhanan ko ng maganda. Kaya sinunod ko naman si Alvin para makuhanan ko ng maganda. At least nakuhanan ko nga ng maganda, guys. Nang kinuhanan ko ang signage nitong Marble House, napansin ko, guys, bukas pala ang gate. Pwede pala kaming pumasok. Hindi ba para akong tanga, na hirap ako kumuha dun sa may bakod. Ano ba yun? Pinairal na naman ang katangahan, no? Kaya ayan guys, mas nakuhanan ko siya ng maganda at mas malapit. Pero ang sinabi po nung guard, sarado na para sa public viewing kasi pwede ka rin pumasok. Pero hanggang 4 o'clock lang daw o 5, kaya hindi na po kami pwedeng pumasok. Sa loob ng mansion. Nagpakuha na lang kaming 4 dito dahil nalaman nga nila bukas po ang gate. Marina siya. Nandito naman kami sa downtown ng Newport, Rhode Island. At nag-iikot-ikot kami. Ang ganda po ng panahon, guys. Public parking. Kanan. Sige, pasok mo dyan. Ano, one-way ba ito? Bakit? Look, paano yun? Ay, Pinadadaan niya tayo. Okay. Naghahanap kami ng makakainan. At dito kami kumain sa may Midtown, yan restaurant na yan. Gutom na kaming 4 kasi dinner na. Ben and Jerry's! Umabot na pa tayo rito kanina. ayan ba, pupuntahan natin. Parking, hanap siya ng parking. Tapos, saan tayo pupunta? Dito, maglalakad tayo. Yun nga, iniisip ko eh. Nandito na kami sa may Midtown restaurant. Pero 45 minutes pa raw ang waiting. Kaya naghihintay po kami dito sa labas. Finally, tinawag na kami at makakakain na rin kami. Ang in-order naming 4, pare-pareho kaming lobster roll. After namin kumain, medyo gabi na. Kaya umikot kami dito sa downtown. Guys, ang ganda dito. Hi! We're in downtown Rhode Island. It's beautiful down here, guys. Nagkaroon ako ng battery. Tingnan mo lang, so. Nice, ganda. Diba? Baka na, muna na. So, Akit tayo rito, Ray.
Dali lang. 1. Okay. Ano, may painisan pa. Oh. Oo, ganda rito, eh. Ang ganda rito. Oo, may Ganda nga rito. Wow. Were you at the window? Oh, may heater. Welcome to Newport. Newport. Ayan, oh. Hi guys, we are here in Rhode Island, Newport. You know, we're waiting for the Aurora Borealis. We happened to miss it in New Jersey the other day, so we're trying to catch it up here. Bakit dito matawa? Kaya kami nagtatawanan, yung unang video, hindi pala na-record. Bigay na bigay pa naman si Ray at saka si Alvin doon. At pangalawa, wala namang Aurora Borealis dito. Dito tayo? Sa kulang mo yan. Dito kami. Ano? Tawag mo. Yung orange. Diba? Kulay orange. Oh, baka may ano. Ano ang masasabi nyo? Ha? Ano masasabi nyo? Panalo, worth the trip. Ganda po dito. Eh no, yung Ang ganda. yung sunset sa background. Sunset pa rin ba yun? Yeah. Da-da-da. That's, you know, the color in the background, that's sunset. This is Newport, Rhode Island. Ayan, Borealis na kaya. It's so beautiful. Lights. It's so beautiful. Yeah. It's a different northern lights right there. Sa baba. Meron naman eh. Oh. Eh no, Eh kasi ganda. magagabi pa lang eh. Part ng sunset yun. Ganda ng background, bro. Habang naglalakad kami sa downtown, may nakita kami na seafood festival. So pinuntahan namin siya guys. Pero napansin namin parang sarado na lahat yung mga stall. Eh hanggang 6 PM lang pala yun. Pero may naririnig kami parang may live band kaya hinahanap namin. Ayun, may naririnig kaming kumakanta. Nakita namin kung saan yung live band. Pero ito ang inabutan namin. Tapos na, huling kanta na pala yun. 2 days ang event, kaya pwede kaming bumalik bukas. Tama na, bigyan na goodbye. See you tomorrow. Tama-tama yung dating natin. Pero hindi na rin po kami nakabalik kinabukasan. Balagan dito na lang po ang aking vlog for today. I hope nag-enjoy kayo sa aking video dito sa Rhode Island. Until next time guys, bye!